may tinatago talaga sa akin si Afam. Dear Madam Native Filipina, gusto ko ding mabasa ninyo ang aking Afam love story. Nakilala ko po si Afam sa pamamagitan ng kaibigan ng jowa ng ate ko. Isa po siyang retired military. Divorced since 30 years ago. Sa ngayon, 66 years old na po siya. Fast forward, 2 weeks later ng pakikipag-usap ko sa kanya, ay nahulog agad ang loob ko. Pinapadalhan niya po ako ng flowers. Parang na-ignorante pa ako, madam, kasi first time kong makatanggap ng bulaklak. Feeling ko ako'y isang dalaga na nililigawan. Naiiyak pa nga ako, madam, kasi hindi ko sukat akalain na may tao pa palang magpaparamdam sa akin ng special. Napakabango po ng mga bulaklak at alam kong mamahalin ang mga yon. Ilang beses niya din pong ginagawa yun, madam. Sobrang kilig po ako noon kasi sino-surprise niya ako. By the way, may mga anak na po pala ako, madam. 4 po silang lahat. So, madam, patuloy po ang panliligaw ni Afam sa akin hanggang sinagot ko na nga siya. 4 months later, madam, he asked me, "Will you marry me?" Grabe ang pagkagulat ko. Pinapili niya pa ako ng singsing. Kung ano daw ang gusto ko, yun din daw ang bibilhin niya. Fast forward, madam, talagang pinadala niya. At halos hindi ako makapaniwala sa mga pangyayari sa buhay ko. Ayun, patuloy ang aming masayang relasyon online. Sabi niya, pupunta siya ng August before my birthday. Pero ang hindi ko alam, may pa-surprise pala siya sa akin. Kinonsyaba pa ang aking ate. July pala talaga ang punta ni Afam, madam. Kaya pala pinapahanap niya na ako ng gown pangkasal. Ayun, naghanap ako, madam, kasi sobrang excited kong maikasal. At maglalakad sa aisle. Pangarap ko talaga yun, madam. Talagang pinakumpleto niya lahat. Ang mga susuotin, pati na sina mama, papa at mga anak ko. Diyos ko Lord, madam. Sa isang iglap, biglang naglaho ang aking mga pangarap. Ang sabi niya kasi, ang dami pang papeles na kakailanganing asikasuhin from US bago siya makalipad sa Pilipinas. Also, kailangan niya ding magpabaksin dahil eksaktong COVID pa nung panahong yon. Need kasi daw kumpletuhin ang bakuna, madam, kasi ang sabi pa niya, since nung nagsundalo siya noon ay hindi daw nakumpleto ang bakuna niya. Wala akong nagawa, madam, kundi ang maghintay na lang. Fast forward, kailangang magpatuloy ang buhay. Hindi pwedeng ituon ko na lang ang buhay ko kay Afam. Yung mga anak ko ay kailangang magpatuloy ng kanilang pag-aaral. Kaya naman napagdesisyonan kong bumalik sa Manila para magtrabaho from North Cotabato. Madam, sa Cavite kami tumira kasama ang ate ko. Fast forward, ayaw na ni Afam na mag-work ako. Kaya naman sinusuportahan niya kami buwan-buwan ng 20,000. Focus na lang daw ako sa mga anak ko. And then he asked me what kind of business ang pwede kong gawin. Kaya street food ang napili ko dahil nga may experience din ako sa pagluluto. Fast forward, nagpadala siya ng malaking halaga, pambili ng mga gamit at startup capital. Ayun na nga, nakapag-umpisa na ako, madam, sa munting negosyo namin. 7 months later, he decided na magpakasal na lang kami online. Kasi legit naman daw at meron ding marriage certificate. Ang kailangan lang ay 2 witness. Kaya nag-oo na lang ako. Sobrang kaba ko noon, madam, kasi hindi ako marunong sa Zoom. At talagang na-late ako ng 20 minutes. Ayun, nagbayad siya ulit ng extra. Pero okay lang daw, basta lang matuloy ang aming kasal. Masaya pa din naman ako, madam, kahit hindi natupad ang aking pangarap na makapaglakad sa aisle. Pero ang sabi niya, pakakasalan pa rin naman daw niya ako ulit. Kaya sobrang saya ko naman dahil matutupad pa din pala ang aking pangarap na kasalan. 8 months later. Naging sobrang seloso na ni Afam. Diyos ko Lord, ang sabi niya, sa October makakapunta na siya pero hindi na naman natuloy. Kasi madami daw kuskus balungos sa Philippine Embassy at kukuha pa daw siya ng passport. Madam, nagalit na ang ate ko kasi may pagkasinungaling daw si Afam. Sabi niya kasi before may passport na siya at ready to go na. Kaya naman, madam, feeling ko pinapaasa niya lang ako. By the way, madam, disabled pala si Afam. Bakal po ang kanyang kabilang paa. Isa po siyang war veteran sa Vietnam War. Kaya hirap siyang ma-approve na makalabas sa USA. Pero madam, talagang pinagdarasal kong makauwi siya ng Pilipinas at makasama namin. Hindi ko man alam ang totoo, madam, dahil ang dami niyang dahilan. Hanggang sa nagplano na naman siyang bumili dito ng bahay. Kasi ayaw kong maunang pumunta doon dahil takot akong bumiyahing mag-isa. Yun kasi sana ang gusto niya, na pumunta ako ng US tapos magpakasal kami doon. And then uuwi kami ng Pilipinas. Mas easy daw kasi yun. Pero ayaw ko talaga, madam. Kaya naman hindi na siya nagpupumilit pa. Siya na lang daw ang pupunta ng Pilipinas. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. By the way, madam, nakapag-down na nga po ako ng 200k
na bahay tapos niloan ko sa Pag-ibig ang kulang. Ngayon, dito na kami nakatira ng mga anak ko. Kasama ng mga magulang ko kasi mahirap doon sa probinsya. Sa awa ng Diyos, madam, maayos naman ang takbo ng negosyo ko at nabibili ko na ang mga gamit na kailangan namin. Pero madam, ito na nga ang problema ko. Grabe kasiloso ni Afam. Ginagawan niya ako ng kasalanan. Grabing ingat ko kasi takot akong magloko at makarma. Pinag-a-add ni Afam ang mga friends ko sa Facebook. Pati friend ko dati dahil sa trabaho kong pag-aalaga ng matanda noon, pinagseselosan niya. Kasi nakita niya na nilike ko po ang video. Nagagalit din siya kapag na-out ako sa video call namin. Ayaw kasi niyang maniwala na may customer. Nagtitiis ako sa ugali niya, madam. Sinabi ko sa kanya na gumagawa lang ba siya ng dahilan para siya ay aking sukuan? Kasi kung oo, edi sana diretsuhin niya na lang ako. Kasi hindi ko naman ipipilit ang sarili ko. Pwede ko namang ibenta na lang ang mga gamit sa bahay para maibalik ko na lang sa kanya ang pera niya, madam. Pero ayaw niya. Mga madam, magpapatuloy pa ba akong umasa? Kasi parang malabo na talagang siya ay makapunta. Last February this year, 2024 po, ang huling pangako niyang makakarating on our anniversary. Pero hanggang ngayon, wala pa din. 3 years na po akong naghihintay. Makikipag-divorce na po ako sa kanya, madam, kasi parang may tinatago siya sa akin. Ayaw niya kasing ibigay ang passport niya at divorce paper sa akin para sana ma-report ko na ang aming kasal at makakuha na ako ng PSA. Pero nagalit pa siya, madam, kung bakit kailangan niya daw ibigay. Sabi ko naman, kailangan yon para ma-report na ang aming kasal. Kasi requirements ang mga yon. Sobrang toxic na talaga, madam, ng aming relasyon. Pakitago na lang ako sa pangalang Ana. Hello, Madam Ana. Salamat sa kwentong ibinahagi mo. Well, kung pagbabasihan ko talaga ang kwentong ito, madam, no, yes, mag-a-agree na ako sa desisyon mong makikipaghiwalay ng tuluyan. Sobrang toxic na kasi talaga. Sa totoo lang din, naaawa rin naman ako kay Afam kasi naging mabuti siya sa inyo ng mga anak mo. Pero, hindi naman kita masisisi kung yan ang desisyon mo. Sinuklian mo din naman ang buong katapatan, di ba? Sineryoso mo naman talaga siya at hindi pera-pera lang. Kaya lang, kung titimbangin natin ang sitwasyon, malabo na kasi talaga na magkita pa kayo dahil sa dami ng kanyang dahilan na may mga kalakip pang kaduda-dudang alibay. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, madam, bibitaw na din naman talaga ako kasi nakakapagod talaga yan. Madam, no, ang ipapayo ko naman talaga sa'yo ay maging matapang ka na ikaw na lang pumunta doon. Since kasal na rin naman kayo, no? Kaya lang, more chances talaga na ma-deny ka rin sa visa mo. Kasi una sa lahat, hindi mo nga maparehistro ang inyong kasal dahil ayaw naman niyang makipag-cooperate sa mga papeles na kinakailangan. So talagang ang ending ng inyong kwento, salamat na lang. Maswerte ka pa rin naman kasi hindi ka natali kay Afam dahil hindi mo pa naman na iparehistro ang inyong kasal.